Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga balita natin ngayon kay Shiba Inu. Ayan, ito po yung unang balita natin, Shiba Inu, gears up. Ibig pong sabihin ay naghahanda na ang yung Shibarium po ay inihahanda nila para ito ay muling i-relaunch sa publiko. Yan, kasi alam naman po natin na naka-private mode ito. Kaya yan, malapit na pong sa publiko ito. Kusama says winners focus on winning. Losers focus on winners. Yan. Yan po yung sinabi niya. Yung mga panalo ay nakapokus sila sa para sila ay manalo. Yan, yung mga panalo ay nakatuon yung kanilang atensyon para sila ay manalo. Samantalang yung mga losers or talunan ay nakapokus naman yung kanilang atensyon sa mga panalo. Yan po yung sinabi ni Ginoong Satoshi Kusama, ang lead developer ng Shiba Inu. Yan. Yung sunod naman natin na balita rito ay Shiba Inu burn rate. Ito po yung pagsusunog or pagbabawas sa napakalaking supply ng Shiba Inu. Yan, nagkaroon po ng tumaas po ito ng 800%. Kaya yan, ang equivalent po nito ay nagsunog po yung community ng isang milyon. Yan, 1 billion po pala. Ayan, 1 billion na SHIB tokens at nangyari po ang pagsusunog na ito sa loob lamang ng 24 oras. Ayan. Malaki po ito. Sa mga bago lamang ay masasabi kong malaki po ang amount ng token na ito na nasunog. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung suporta ng community. Ito po ay mula sa community. Yan, voluntary na pagsusunog po ito at sapagkat yung Shibarium po natin ay naka-private mode po ito. Yan, Top Exchange. Yan, ito naman isang kilalang exchange. Ang Spotlight's growing interest. Yan ang nagsabi or nagpahayag na dumarami. Yan ang nagkakaroon ng interest dito kay Shiba Inu. Ayan, at makikita daw po natin yan via Google Trends. Yan, ito po yung isa po itong yung Google Trends na ito ay isa po itong metric. Yan, parang measuring sa mga interest ng mga tao. Yan, na gumagamit kay Google. Yan, Google search. Kaya ayan, nakitaan na dumarami yung interest dito kay Shiba Inu. At yan ang panghuli nating balita ay tungkol naman po rito kay Shiba Calls. Ito po yung mga produkto. Yan, pag bumibili po tayo ng mga produkto rito ay sinusuportahan po natin ang Shiba Inu ecosystem. Kaya yan, ngayon ay sila ay mag-i-issue raw ng free gift. Yan, libre po ito sa mga buyers ng Shiba Inu hoodies. Yan. Ano kaya yung free gift na ito? Yan po ang ating malalaman sa nanilalaman ng balita po na ito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga crypto, umpisan po natin dito sa ating unang balita. Ayan. Ito po yung tungkol kay Shibarium. Ayan, malapit na po siyang ma-relaunch kasi sa tingin ko ay naayos na siguro nila yung naging technical issue nito. Sa mga bago lamang dito at hindi pa nakakaalam, nung na-launch po si Shibarium sa mainnet, nitong mga August 16 po yan naganap, ay nagkaroon po siya ng konting technical issue. Kaya yan, hindi po nila yung mga team developers ng Shibarium ay hindi po nila inaasahan na biglang maraming dadagsa na mga users. Kaya yung sabi nila, yung problema ay isang massive influx of users at hindi po kinaya ng bridge network ng Shibarium. Yan, yung mula Ethereum, yan, papunta ng Shibarium. Yan, yung bridge po nila, yung tulay. Yan po ang bumigay. Hindi po niya kinaya dahil sa sobrang dami ng mga users na pumasok. Kaya yan, sa tingin ko ay naayos naman na nila.
Shiba Inu lead developer Kusama updates the public on Shibarium public relaunch, submitting that the emerging FUD or FUD po pala ang pronunciation nito, hindi food. Yan, the FUD or FUD shows that the Shiba Inu ecosystem is thriving. Ayan, nagta-thrive. Ibig sabihin ay lumalago. Ayan. Maski bumabagsak yung market price nito pero todo suporta pa rin ang community ng Shiba Inu at yan, thriving siya. Ayan, kasi alam naman po natin kung pag sanay na po tayo sa mga market ay normal na lamang po sa atin yung bumabagsak yung prices, market prices kasi alam naman po natin na aakyat rin yan. Darating rin yung tamang panahon at aakyat yan. Kaya yung mga bago lamang talaga rito yung mga nagpapanik, yung mga hindi pa nakakaranas yan kung pag bumabagsak yung market. Ayan. Pero yung mga matatagal na nag-i-invest dito, nag-hold, ayan, at sanay na dito sa mga galawan ng mga cryptocurrencies ay yan, ayos lang sila. Kaya sa tingin ko ay marami pong mga ganyang membro ng community ng Shiba Inu. Kaya ayan, nagta-thrive, tuloy pa rin. Umaasenso. The past week was quite turbulent for the Shiba Inu ecosystem following the hurdles encountered by Shibarium on its debut. Yan po, yung hurdle. Ibig sabihin ay yan yung technical issue na tinutukoy ko kanina. Notably, the Polygon-based Layer 2 solution designed to scale the Shiba Inu network went offline on Thursday shortly after its mainnet takeoff. Yan na nga. Nagkaroon ng offline kasi sa dulot po yan ng isang problema. Yan. Nagkaroon ng problema sa kanyang take-off. This development, which was due to unexpectedly high traffic recorded on Shibarium, triggered several FUDs from critics. In a recent blog post, Satoshi Kusama submitted that these escalating FUDs indicate that the Shiba Inu project is on the winning side. Ayan na nga. Ito na rin yung sinabi ko kanina na may sinamahan, nagsilabasan yung mga taong gustong manira dito kay Shibarium at nagkalat sila ng mga maling impormasyon. Yan, mga FUDs, FUDs. Sa mga hindi nakakalam, ang ibig mong sabihin nito ay fear. Tapos yung U ay uncertainty at saka yung D ay doubt. Yan, ibig sabihin ng fear ay takot po yan. Sila ay naglalabas ng yan, yung maling impormasyon ay naglalabas po yan ng takot sa mga investors. Yan, fear. Uncertainty, hindi kasiguruhan. Yan, ibig sabihin ay walang kasiguruhan yung outcome. Yan, ng isang project ganyan. Yan, tsaka doubt, isang pagdududa, malaking pagdududa. Kaya yan, FUD. Kaya yan, naglabas sila ng mga misinformation. Yan na nga, gumawa pa sila ng mga peke na mga post, mga images na naglalabas na nagsasabi na ito raw ay statement mula kay Ginoong Satoshi Kusama. Pero yan ay ang mga yan ay masasabi kong mga walang katotohanan yan. Winners focus on winning. Losers focus on winners. Part of the blog post read, the lead Shiba Inu developer implied that the Shiba Inu would not be a target for critics if it weren't succeeding. Yan. Hence, Satoshi Kusama upheld that the team would continue to develop the Shiba Inu ecosystem to disprove of any future FUD. Ayan po. Sa tingin ko naman ay may point naman dito si Ginoong Satoshi Kusama sa kanyang sinabi rito. Yan na dahil sa tinatarget daw po ng maraming ng mga kritiko, yan, si Shibarium, nagpapakita lamang ito na ang Shibarium ay yan nagiging matagumpay, yan, or nagsasucceed. Yan, patuloy lamang yan. At sa tingin ko ay ako ay naniniwala diyan. Kumbaga dumarami yung iyong kritiko ay isa itong signal na ikaw ay nagsasucceed. Kaya yan. Kaya ako ay sang-ayon dito sa sinabi ni
Ginoong Satoshi Kusama. Shiba Inu's growth invalidate funds. Yan, to further show that Shiba Inu is thriving, Kusama noted that the project has already annulled previous FUDs related to decentralization and Shibarium. Ayan na nga, recall that critics asserted that the layer 2 scaling solution would never launch. But the launch of the Shibarium mainnet during the Blockchain Futurist Conference invalidated these claims. Ayan na nga. Yung mga ibig sabihin ng invalidated yung mga FUDs ay pinatunayan. Ayan, pinatunayan ng Shibarium na yung mga kritiko ay yung mga kinakalat ng mga kritiko na FUD ay hindi totoo. Yan. Yung una, sabi ng mga kritiko na hindi raw totoo na mailalabas ang Shibarium sa mainnet nitong magaganap na event na Blockchain Futurist Conference. Pero nangyari naman ito. Yan, kaya isa ito sa mga nag-invalidate sa mga claims ng mga kritiko. Also, Kusama indicated that the recent launch of the Shiba World Paper or SHIB paper nullified the assertion that the Canine themed token project isn't decentralized. Notably, the highly anticipated SHIB paper outlined the numerous global problems Shiba Inu is solving. Ayan na rin. Yung isa pa rito, ayan, na bagay ay yung tungkol dito sa Shiba World Paper or SHIB paper na naglalaman sa meron po kasing mga kritiko ang nagsasabi na ang project dito, yan, yung mga project dito kay Shiba Inu ay hindi raw decentralized. Ayan, the project isn't decentralized. Pero yan na nga, yung main naman na talagang dahilan, yan, yung mga talagang purpose or layunin ng mga projects dito kay Shiba Inu ay talagang pang-decentralize. Ayan. Pero kinokontra yan ng mga kritiko na sinasabi nilang decentralized daw yung mga, ay hindi raw decentralized yung mga projects dito. Pero yan, yung Shiba World Paper or yung SHIB, tinatawag nilang SHIB paper, ay pinaliwanag dito na or pinaliwanag lahat dito ng kung bakit ang mga projects ay decentralized. Ayan, kaya kung gusto talaga nating malaman yung pagka-decentralize ng ecosystem ng Shiba Inu, ay mas maiintindihan natin ito kung babasahin natin yung Shiba World Paper nila or yung SHIB paper. Ayan, notably, the highly anticipated SHIB paper outlined the numerous global problems and Shiba Inu is solving. Na-content na po natin yan sa nakalipas na balita. He added, I don't know what the next FUD will be, but I look forward to disproving it through hard work and dedication to our ethos, ecosystem, and state. Yan po yung sinabi ni Ginoong Satoshi Kusama. Ang sinabi niya rito ay hindi niya alam kung ano na naman ang susunod na ilalabas ng mga kritiko na FUD. Ayan. Pero yan, ang gagawin niya rito ay papatunayan niya na sa pamamagitan ng hard work, ayan, pagsusumikap at dedikasyon. Ayan, i-disprove niya ito or papatunayan niya na walang katotohanan yung mga paninira ng mga kritiko. Ayan, Shibarium public relaunch. It bears noting that the Shiba Inu development team is working hard to make Shibarium more stable, secure, and scalable. Per the Tuesday blog post, Kusama said Shibarium is now enhanced and optimized. Ayan, maayos na po ang Shibarium. Sa tingin ko ay yun na nga, napakalapit na nilang ilabas ito sa publiko kasi naka-private mode po siya. At sabi ni Ginoong Satoshi Kusama na normal po yung operasyon nito. Yan, siguro ay dino-double check na lamang nila para masiguro na ito ay stable at secure. Yan. As reported by the Crypto Basic, the Layer 2 blockchain is in private mode as developers continue to conduct deep testing on the network. In addition, the lead developer revealed that a new monitoring system and additional fail-safes had been enabled on Shibarium. Ayan, napakaganda po, in-improve po pala nila
naglagay sila ng mga bagong new monitoring system at saka mga karagdagang fail-safe system nito. Ayan. Kasi nung nagkaroon ng problema, technical issue nung nailabas ang Shibarium, ay na-trigger po yung fail-safe nito. Ayan, maganda po at working po talaga. At hindi po nawala yung mga naipit na funds dito. Kaya ayan, napakaganda yung kanilang security system. Kasi kung pag hindi po yan na maganda ay siguro yung mga funds na naipit sa bridge ay naglaho na at irrecoverable na or hindi na mababawi. Pero yan, napatunayan na talagang maganda yung pagkakagawa or pagkakaprogram dito kay Shibarium. Introducing this extra fail-safe including rate limiting at the RPC limit and auto reset is to withstand high traffic. Speaking on the relaunch of Shibarium, he remarked, "We are almost ready to reopen to the public." Ayan, yung extra pala na fail-safe na ito ay para sa yung napakataas na traffic. Ito yung pagdagsa ng yung biglaan na pagdagsaan ng napakaraming mga users. At ito po yung naging problema kasi nung umpisa, yan, sa launching ng Shibarium. Kaya yan, naglagay sila ng extra fail-safe. Ayan, at maliban dyan ay we are almost ready to reopen to the public. Ayan, napakalapit na mailabas sa publiko muling mailabas sa publiko ang Shibarium. At sa tingin ko ay dyan ulit natin mararamdaman na siguro ay makakabawi naman na ang market price ng Shiba Inu. Siyempre hindi lamang si Shiba Inu, maging yung mga kasama nitong mga token, yan, or yung tinatawag po nating Shiba Inu trifecta. Yan, tatlo na mga token. Yan po ay sina Shiba Inu token, Bone, at saka si Leash. Yan, dito naman tayo sa pasunod na balita ay Shiba Inu burn rate up by 800% as community burn 1 billion SHIB in 24 hours. Ayan, napakaganda po ito na malaman or napakagandang balita na sapagkat kahit na nagkaroon ng technical issue ang Shiba Inu, ang Shibarium ay yung community ng Shiba Inu ay tuloy pa rin sa pagsuporta or yung sa pagbibigay ng suporta dito sa kay Shiba Inu sa pamamagitan ng pagsusunog. Yan, at sa katunayan ay yan, nagsunog sila ng 1 billion na Shiba Inu tokens na sa loob lamang ng 24 oras. Kaya umakyat po yung burn rate ng 800%. Sa mga bago lamang dito at hindi pa nakakaalam, kung pag sinabi nating nagsusunog po tayo ay nababawasan po yung circulating supply ng Shiba Inu. At in theory, ayan, kung pag nababawasan po yung supply ng Shiba Inu ay yan nga, umuunti yung kanyang supply. Ito ay nagdudulot ng demand. Ayan, kapag umuunti yung supply ay tumataas yung demand. At ang epekto nito sa market price ay aangat ito. Yan po ang theoretical na pananaw ng lahat pagdating dito sa pagsusunog. Kaya gustong-gusto ng community ng Shiba Inu na yan, tuloy-tuloy lamang yung pagsusunog. At yan, yung Shibarium, kapag nailabas ito ay yan na nga, meron siyang burning mechanism. Pero yung nangyayari po ngayon ay voluntary po yung ginagawang pagsusunog na ito. Kaya yan, nagpapakita lamang na kung pag voluntary ay nagtutulungan yung community ng Shiba Inu. Shiba Inu's burn rate skyrocket over 800% as the community set fire to 1 billion SHIB in the past 24 hours. The community lead burn initiatives have eliminated 1.01 billion SHIB from circulation forever through 24 separate transactions in the past 24 hours. Ayan nga, kung pag nasunog ito, nawala na, naglaho, hindi na pwedeng mabawi yan. Yan, it is lost forever. Yan ang sabi rito. Ayan. Ito po yung si Shibburn. Ito po yung nagmo-monitor sa nasusunog na amount ng Shiba Inu tokens. Kaya yan, meron pong official website ang Shibburn kung saan ay natin makikita. Yan, makikita po natin diyan yung mga mga nagaganap na pagsusunog. Yung linalagay lamang po kasi dito sa balita.
Yung pinag-uusapan lamang natin dito sa mga balita ay yung mga malalaki na amount na nasusunog. Yung mga maliliit ay hindi na pinapansin. Kaya yan, dyan po natin makikita yung mga maliliit sa kanilang official website. Yan na official website ng Shibburn. Kaya na shibburn.com. Yan, para makita natin yung lahat ng mga nasusunog kada araw. Ayan na nga yung meron silang chart dito. Nakikita natin yung mga may bar dito na kulay orange. At kung pag yung mahaba ay ibig sabihin ay malaki po yung mga nasunog dito. Ito po ay daily burn stats. Kaya sa kada oras po ito per hour. Ayan, nung 4 a.m. ayan, may nagsunog pero maliit. Yung malaki po yung naganap na pagsusunog ay nung 2 p.m. Yan, mga 2 p.m. Yan po, kitang-kita natin. Napakalaki yung kanyang orange na bar. Yan, maganda po yan. Todo suporta pa rin. Ang ibig sabihin nito, yan, yung ito, nasunog na ito ay todo suporta pa rin ang community ng Shiba Inu kay yan dito sa community dito kay Shiba Inu. Yan, todo suporta pa rin. Yan, hindi sila nadi-disappoint. Yan, maski bumabagsak ang market price nito. Yan, top exchange spotlights growing interest in Shiba Inu via Google Trends. Yan. Ito naman ay isang kilalang exchange. Malalaman natin yan kung sino ang top exchange na ito. Yan, nag-spotlight. Yan, ibig sabihin ay parang kanyang feature ito. Yan, yung tungkol dito sa lumalago or dumarami na interest ng mga investors dito. Investors at saka traders dito kay Shiba Inu. Yan po ay sa pamamagitan ng Google Trends. Yan. Shiba Inu has grabbed the attention of Google Trends following Shibarium launch. Bitget explains why the price is still low. Ayan, si Bitget po pala. At ayan na nga, yung si Shiba Inu ay nagkaroon ng atensyon ang Google Trends kay Shiba Inu dahil dulot po yan ng launching ng Shibarium. Yan, at maliban dito ay papaliwanag daw ni Bitget kung bakit mababa pa rin ang presyo ng Shiba Inu token. Gayong nagkaroon na ng launching ang Shibarium. Shiba Inu has crashed over 22% in the past week. The Shiba Inu community had anticipated SHIB to be a much better position amid a recent ecosystem development. Ayan na nga, nung umpisa ay talagang marami ang nagpre-predict na aangat ang market price ni Shiba Inu kapag na-launch na po ang Shibarium. Pero yan, sa hindi inaasahan ay yan na nga, nakikita natin na ang SHIB ay nag-crash po ng 22% nitong nakalipas lamang na linggo. Meanwhile, the renowned crypto copy trading exchange Bitget has highlighted the dynamics impacting the price of Shiba Inu. Ayan. Papaliwanag dito ni Bitget, ating aalamin yung kanilang masasabi naman dito kung ano raw ang naging dahilan kung bakit nasa mababang presyo ang Shiba Inu. In a recent tweet, Bitget mentioned that Shiba Inu has been gaining attention on Google Trends, a website that tracks search interest for different topics. However, despite the rising interest, Shiba Inu is in a significant bearish trend. Ayan. Maski nasa Google Trends si Shiba Inu, yan ay ang nakakalungkot dito ay nasa bearish trend ito. Ibig sabihin ay nasa yung kanyang market price ay pabagsak. Ayan. The exchange noted that the opposing turnout was due to the launch of Shibarium and the issues that followed its unveiling. Ayan, yan po yung sinabi ng ni Bitget. Yan, si Bitget, isang exchange, crypto exchange, sikat po na crypto exchange. Sinabi niya na hindi po kasi naging maganda yung launching ng Shibarium sapagkat nagkaroon ito ng technical issue. Yan na nga, nagkaroon siya ng technical issue. Kaya yan po yung nakaapekto rito. SHIB grabs attention on Google Trends. Yan po yung Twitter post, X post po pala. Kasi pinalitan na yung pangalan ng Twitter ng X. Kaya X. Yan yung kanyang X na pinost. X message na pinost.
According to Bitget, the introduction of Shibarium brought an unexpected surge in traffic in the Shiba Inu network. As a part of its design, the Shibarium blockchain entered a fail-safe mode. It momentarily ceased operation to ensure the safety of users' fund. Yan na nga po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng problema yan sa umpisa ang Shibarium. Bitget noted that the development impacted the price of Shiba Inu. Notably, investors had expected the launch of Shibarium to be a positive catalyst for SHIB. However, the unexpected problems caused the opposite effect. Shiba Inu declined at least 6% on the day of the Shibarium launch. Yan po yung sinabi ni Bitget. Yan, maraming mga investors ang umaasa na magiging maganda yung launching ng Shibarium. At ito ang siyang magdudulot ng positive na catalyst. Yan, para umangat ng napakataas ang market price ng SHIB. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagkaroon daw ito ng problema. Yan na nga yung technical issue na siyang naging dahilan kung bakit ang nangyari ay nagdulot ito ng kabaliktaran na epekto. Yan, bumagsak ito. Kaya yan, bagsak po ito ng at least 6% sa launching ng Shibarium. Meanwhile, the Crypto Basic reported the Shiba Inu development team has scaled Shibarium's operating capacity. In particular, Shibarium is now up by 1,500%. The team achieved the feat in collaboration with the Alchemy development team. Ayan, pero yan nga, inayos naman, agad naman na inayos ng team developers ang Shibarium. Ayan, ang Shiba Inu team developers at humingi pa sila ng tulong sa ibang mga developers na yan sila yung Alchemy development team. Yan. Nakipagtulungan po sila. At ayon po kay Ginoong Satoshi Kusama ay yan na nga, na-improve nila ito ng 1,500%. Kaya yan, additionally, the report noted that Shibarium server infrastructure has been bolstered by 1,500%. While Shibarium returned with improved capacity, the Shiba Inu ecosystem are yet to recover from the bearish trend. Yan, maski nakabalik po na-improve na rin ang Shibarium ay nahihirapan pong makarecover ang market price ni Shiba Inu. Ayan, at patuloy pa rin po siya sa kanyang pagiging bearish. Ito naman po si Bone. The official gas token for Shibarium trades at $1.17 after crashing 21.57% in the past week. However, Dutch Killer Leash is in much worse shape. The coin is down significantly by 33.21% in its cumulative 7-day performance. Ayan po si Bone. Bagsak na rin po siya ng 21.57%. Pero mas grabe po dito kay Leash, sapagkat mas malaki po yung kanyang binagsak, nasa 33.21%. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay sa tingin ko ay hindi naman po natin masisisi yung hindi naging magandang launching ng Shibarium. Masasabi kong maepekto ito, pero hindi naman ito mismo, hindi lamang ito siguro yung naging dahilan kung bakit bumabagsak ang Shiba Inu. Kasi kung pagtitignan po natin yung market price ng Bitcoin, yan ay talagang bumagsak rin po ng napakalaki si Bitcoin. At kung pag i-check na rin natin lahat ng iba pang mga cryptocurrencies sa market ay talagang nagsisibagsakan sila. Kaya sa tingin ko ay hindi po natin masisisi na ang medyo ang hindi magandang launching ng Shibarium ang siyang naging dahilan dito. Ayan. At dito naman po tayo sa panghuling balita. Ito naman po ay tungkol sa Shiba Calls. Yan, yung kanilang free gift na ipamimigay sa mga buyers ng Shiba Inu hoodies. Kaya ano kaya ang libre na ito? Ayan po ang ating aalamin. Yan po yung mga Shiba Inu hoodies na kanilang mga binibenta. Ayan, yung hoodies ay ito po yung meron kang ilalagay sa ulo. Ayan, na hood. Hood po yung tawag dito. Ayan, maganda po ito sa mga lugar na malalamig. Pero kaso problema dito sa Pilipinas ay masyadong mainit. Kaya hindi po ito tugma na kasuotan para dito sa atin. Pero pwede ito siguro pag umuulan. Yan, para tayo ay hindi mabasa. Kaya sa tingin ko maganda ito sa tag-ulan.
Shiba Inu Shiba Cal's hoodies sales continue to improve with the team set to give future buyers of the limited edition SHIB branded clothing unique gift. Yan, ano nga ba ang unique gift na ito? Introduced in June, the Shiba Cal's collaboration studio is the latest physical product related to the Shiba Inu community. A recent update showed that Shiba Cal's Shiba Inu hoodies available on Champion Garments have received massive patronage from community members. Ayan, nagustuhan po ng community ng Shiba Inu ang mga produkto ng mga Shiba Cals. Amid their remarkable patronage, the Shiba Cals team took to X to further remind community members of the hoodie, giving them extra motivation to grab their copies. Ayan, on Tuesday, the team introduced an epic marketing strategy to increase the sales of the Shiba Inu hoodies. Ayan na nga, magbibigay sila ng libre. Ano kaya yung libre na ito? Free gift. Stay cozy and stylish. Shiba Army, check our Shiba Inu hoodies on Champion Garments. Perfect for a trendy look. Now get a free tote bag. Ayan. With every hoodie, making your style complete. Explore designs at the link and grab yours to show your Shiba love. Ayan. Free tote bag po pala yung ibibigay na free gift. Ayan. Kaya kung pag bumili ka ng iyong Shiba Inu hoodies ay makakatanggap ka ng libreng tote bag. Ayan, akala ko kung ano na yung ipamimigay na libre dito. Akala ko may ibibigay na token or digital na parang gift. Ay, yun pala ay isang tote bag. Kaya, yan. Ang masasabi ko po sa mga balitang ito ay maganda pa rin po ang mga balita natin ngayon tungkol kay Shiba Inu. Ayan, at nakikita naman po natin na yung mga team developers natin dito ay talagang sila ay talagang ginagawa nila talaga yung kanilang trabaho para maayos ang Shibarium. Kaya sa tingin ko kung pag na muli itong na-relaunch or nailabas sa publiko ay dito natin mararamdaman yung epekto ng Shibarium sa market price. Yan, mararamdaman natin yung kanyang epekto sa market price ng Shiba Inu, kay Bone at saka kay Leash. Pero sa tingin ko ay yung kanyang epekto ay baka dahan-dahan lamang siguro. Yan lamang yung aking opinion. Kaya yan. Yan po ang ating mga balita ngayon sa araw na ito kay Shiba Inu. At sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.